tuyong gulay na ito ay tinatawag na lufa. Ang loob nito ay naglalaman ng fiber na mainam gamitin sa kusina at banyo. Ganito ang kanyang itsura kapag nabalatan na. Madali lang itong putulin gamit ang gunting o kutsilyo. Kapag mature na ang lufa ay madali na itong balatan at madali na lang din nakukuha ang mga buto nito. At alam nyo ba, sa Spain, may isang kumpanya na nagpuproduce ng 200,000 lufas sa isang taon. Sa farm na ito ay na-perfect nila ang pagtatanim ng lufa. At kitang-kita naman natin na talaga namang ang lalaki ng mga lufa nila. May umaabot pa daw ng 1 meter ang laki. Napakaganda nitong natural dishwashing sponge, pang-scrub sa mga kitchen utensils and cookware. At syempre, pang-body scrub dahil maganda itong pang-exfoliate at biodegradable pa. At siguro'y ang tanong po ninyo kung ang lufa ba ay pareho lang sa gulay nating patola, tama po kayo. Dito sa atin ang tawag sa lufa ay patola. In fact, ayon sa Department of Agriculture, ang scientific name ng dalawang common species ng patola ay Lupha acutangola at Lupha aegyptiaca. Sa Ilocano, tawag daw sa patola ay kabatite. Gulay doon, tawag namin doon is kabatite. Kabatite. Ang lufa, also spelled L-O-O-F-A-H, ay isang tropical plant na kabilang sa pamilya ng cucumbers o Cucurbitaceae na siyang closely related rin sa pakwan at kalabasa. Masarap ang patola sa miswa at sardinas. Yan ay kung nasa tamang gulang pa ito. Ngunit kapag ito'y mature na at natuyo na, ay tumitigas at nagiging magaspang o fibrous ang loob nito na siyang hindi na mainam kainin. Para sa lufa sponge production, inaani nila ang mga patola kapag maririnig na ang mga buto sa loob kapag tinapik o niyugyug nila ang patola. Light! Oh my gosh! It's like an instrument. Ang tuyo at kulay brown na bunga na siyang karaniwang palatandaang ito'y handa na, hihintayin muna itong mag-ferment ng mahigit 3 araw bago alisin ang balat. Sunod ay huhugasan ng mabuti ang lufa. Tatanggalin ang sapal at buto sa pamamagitan ng paghampas nito. Pagkatapos ay ibababad muli ito sa mainit na tubig upang matanggal ang mga bakterya at protein sa fiber nito. Saka ito patutuyuin sa isang covered area. At finally, kapag natuyo na ito, ipoproseso ito at gagawing sponges at iba't ibang produkto gaya ng exfoliating pads at eco-friendly sleepers. Ang natural lufa sponge ay biodegradable at eco-friendly. Gayunpaman, mas madali itong mapunit kumpara sa synthetic sponges at kailangan palitan ng mas madalas o 1 beses kada buwan. Ang synthetic sponge naman ay mas matibay dahil gawa ito sa plastic-based materials. Sa kabilang banda, matagal ito bago ma-decompose, dahilan upang magdulot ito ng polusyon sa kalikasan. Matagal nang ginagamit ang lufa sa iba't ibang parte ng mundo. Ayon sa karamihan ng scientist, nag-originate ito sa Asia or Africa bilang gulay. At noong later part ng 1800s, nakilala ito sa Europe at Amerika hindi bilang pagkain, kundi bilang sponge. Ginagamit ito noon para sa exfoliation at household cleaning. Habang sa panahon naman ng World War II, ginamit pa ito bilang filter ng makina ng mga barko. Ang lufa ay isang halimbawa ng likas na yaman na maaaring pagsabayin ang pagiging kapaki-pakinabang at pagiging eco-friendly. Ipinapakita ng lufa kung paano ang mga natural na produkto ay maaaring maging mahalagang bahagi ng sustainable living. Ang simpleng pag-shift sa natural lufa products ay hindi lamang isang praktikal na hakbang, kundi isa ring mahalagang kontribusyon sa pangangalaga ng kalikasan. Ikaw kaasam, nakagamit ka na ba ng natural sponge gawa sa patola? This is your Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!